Naku po, nalusaw po dito si Kiko Matching, no? Dahil sinigawan po ni Kiko Matching itong si Senator Robin Padilla, no? Bakit ka nasigaw, Kiko Matching? Anong problema mo? Ba't nasigaw ka? Ha? Bakit? Maiit ang ulo mo? Bakit natalo kayo? Naging minority kayo? At sila majority na? Bakit? Di kayo makapaniwala? Hindi, ganun yun. Ganun nakikita ko eh. Hindi mo naman ginagawa yan eh. Pero ba't ginagawa mo ngayon? Mainit ang ulo lahat ng minority ngayon. Di ba? May tampo kay Ligarda, may tampo ka ganito. Bakit? Minamasama nila yung ginawa ng palit liderato. No? Pero yung ginawa nyo, palit liderato nakaraan, kala Senator Marcoleta, hindi nyo minasama. Di ba? Yung pagpalit nyo, yung investigasyon na putol at wala na nagkadaleche-leche na, hindi nyo minasama yun. Eto, palit liderato, nagkakaroon ng magandang direksyon yung mga komite, ayaw nyo, galit kayo. Bakit mait ang ulo mo, Kiko Matching? Ha? Ano to, parang isang magulang, isang tao nagsugal, natalo sa sabong, tapos pag-uwi sa bahay, mait ang ulo. Huwag mo kausapin. Ba't mo sisigawan si Senator Robin? Ha? Ginawa ba sa inyo ni Senator Robin? Ang galang-galang na Senator Robin sa inyo lahat, kahit nagkakaplastikan kayo dyan. No, ba't nyo sinisigawan? Ito po, nalusaw po dito, pinaluhod po ni figure of speech, pinaluhod po ni Senator Robin itong si Kiko Matching, no, sa kanilang pahayag. Dahil niya tungkol ito sa mga usapin na kung saan, kung dadalhin ba si Bato o papahuli, syempre hindi, di ba? Ito, pahingan nyo po. Na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago. Ngayon po ay wala ng question. Ako po ay nagsasalita bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Okay. Katulad po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may Bakit naman nabanggit yung pagkatago ni Pinky ko naman, no? Nakakalimutan na nga ng tao yun eh. prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganoon din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Oh, eto papaliwanag ko Sa kasi ay yung mga pinklawan, yung mga edukado ko no. Ayaw, alam nyo, huwag kayo magpaka-plastic sa inyong sarili. Magpakatotoo kayo. Kaya ang daming galit sa inyo eh. 'Di ba? Ayaw niyo magpakatotoo sa sarili niyo eh. 'Di ba? Si Senator Bato, PMP chief 'yan. Ang doktor, nagtapos yan, mga nurse, nagtapos yan, bahagi nila yung injection. Tama? Tama, sito. Walang doktor at nurse na hindi marunong mag-inject ng injection syringe, hindi marunong, tama? Pag doktor ka, marunong ka mag-syringe, kaya mo mag-inject. So, pag nagtanong ka, doktor di marunong mag-syringe, pwede mo sabihin, huwag ka mag-syringe masasaktan yan. Doktor ka, gampanin mo yun syringe ka eh. Ano ibig kong sabihin? Pag ikaw sundalo, pulis ka, may baril ka. Para saan yung baril? Para saan yung baril? Panakot mo? Paano mo? Pampukpok sa ulo ng kalaban? Hindi, para sa inyo, mga kababayan. Huwag tayo magplastikan eh. Itong mundo to, nabubuhay tayo sa realidad. Itong mundo to kung saan tayo ay, halimbawa, ikaw ay, halimbawa, ang course mo ay computer. Pag nakita mo ba ang computer, galit ka? Kasi course ko computer eh. Ano ba, ang course ko driver. May course na ba ang driver? Sa mga Tesla, di ba meron? Magagalit ka pa, may sasakyan ako. Ano ibig kong sabihin, mga kababayan? Ang gusto ko iparating dito, ano ibig kong sabihin? Pag PMP chief ka, may baril ka. Pulis ka. At sa PMP, sa pagiging PMP mo, ang kalaban nyo, hindi mga tao o ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, gera, di ba? Nagkakagera. Ang kalaban nyo dito, mga kriminal. Di ba? Naturalmente, na kapag ikaw ay kinalaban, anong gagawin mo? Self-defense. Di ba? Magkakaroon ng gurguran. Tama? Yung gwardiya sa bangko, 3.
pinasok yung bangko. Sa tingin mo, nilalaban yung gwardiya? Para sa yung gwardiya? Nung ginurgur ng gwardiya yung pumasok, sasabihin nyo, kriminal kang, gwardiya ka. Eh, huwag mo kasi lagyan ng baril. Parang di naging kriminal. Di ba? Nagigets nyo? So, ibig sabihin, parte ng isang pagiging PMP chief na makasagupa ang mga kriminal at bahagi nun yung mga baril na magagamit nila. Hindi, totoo lang, prangkahan tayo, huwag tayong plastikan. So, ibig sabihin, sa pagiging PMP chief nila, yung mga kriminal, pababayaan nila, o sige ha, o sige, gurgurin nyo ako, okay lang, basta ayokong gurgurin, kasabi ng mga pinklawan, mababait. Kaya kapag naupo yung mga pinklawan, walang mangyayari. Walang mangyayari. Kasi mo, gagawin nila santo yung mga addict. Di ba? Walang mangyayari. Kaya ba nila gawin yon na human rights? Oo, human rights tayo, pero may mga hinihingi ang pagkakataon. May mga hinihingi ang pagkakataon. Yung aso nga, napakabait na aso, nakapakabait. Ha? Kahit anong palo mo, mabait. Pero pag may pagkakataon na nagipit siya, kakagating ka niya eh. Ay, hindi niya nangangagat yan. Pwede ba yan? Nilagyan ng Diyos ng pangil yan? Hindi nangangagat yan. Kakagating ka niya pag yan nagipit. Di ba? Ngayon, sa operation ng pulis, sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa, nagkakaroon sila operation hulihin yung mga addict. Nagkakaroon ng mga bari na nagkakaroon ng gurguran. Hindi maiwasan na magkaroon ng gurguran. Tapos isisisi mo kay Senator Bato de la Rosa yon? Yung command na yon? Na natural meron yun? Parang sinabi mo, doktor ka, bakit ka nagsisiringe? Gets nyo ako? Nakuha nyo analogy ko? Kuha nyo? Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yun po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Mama. Ito po yung number 44. Hindi, kasi gusto nila, yung number 44 na yan, na custody dyan sa Senado, ayaw nila masunod. Ang gusto nila palabasin, ipahuli si Bato sa ICC? Yung ba gusto nyo? Ha? Akala ko ba, ayaw natin sa ibang lahi. Sa China, ayaw nyo, mga pinklawan. Tapos sa pagpapahuli, dahil pabor kayo, galit kayo sa mga DDS, pabor sa inyo, pwede na? Huwag naman ganun. Yan ang hirap sa inyo, nahuhuli kayo ng tao sa ganyang style diskarte. Pumarehas tayo, di ba? Matuto kayo sa nakikita nyo. Si Bato hindi pinaparesto kasi ICC, payag siya arestuhin pag dito sa Pilipinas. Ikulong siya sa Bilibid, gusto nyo? Ikulong siya, payag siya eh. Pero sa ICC dadalhin doon, habang buhay makukulong doon. Yung ba gusto nyo paghihigante? Habang buhay tayo nagmumukhang eng-eng sa ibang bansa. Dahil sa kagagawa ng mga pinklawan na yan. Kagustuhan nila. Di ba? Si Triniling. Di ba yun ang gusto niya? Ang lakas ni Triniling na pakulong si PRRD. Hindi niya napakulong si PRRD. Tinulungan lang siya na ipakulong si PRRD. Dahil sa power niya, wala siya makukuha ang power. Kung siya lang arrestuhin niya. Na malinaw. Kaya nga si John Big gusto niya palitan eh. Gusto palitan eh, di ba? Nirekomenda, palitan si John Big, gawin si Triniling. Bakit? Kasi gusto nila maganap yung dapat maganap eh. Si John Big. Ikaw na po mag-isip, alam mo kung anong tama. Po doon sa resolution na ito, expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution neto na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa katwiran, huwag tayong magsiraan. Tama. Kung magkakaiba kayo ng pananaw o ng pananampalataya, iba kayo mang katwiran, huwag kayong magsiraan. Di ba?
Ganoon lang, gumawa kayo ng paraan. Di ba? Hindi paraan nyo napakadumi. Di ba? Dahil tayo naman po, sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon na ito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay. Sabi nila, bastusan daw sa Senado ngayon. Bastusan? O sige, bastusan sa pananalita? Ha? O sige, bastusan sa pananalita. Sino mas bastos? Yung sa pananalita o yung ginagawa nila? Nung nakaraang majority, hindi nag-iimbestiga. Yung mga Pilipino nag-aabang kung ano mangyayari sa nakaw na trilyon na pera, na flood control. Takipan. Ano pa mabastos ang ano mas maganda? Payag na akong bastusin ako, murahin ako sa Senado. Murahin ako, bastusin mo ako, payag na ako. Pero hindi kami papayag na ang Senado nananahimik at kayo nagmamasid lang. Di ba? At kayo ay nagtatakip-takipan lang. Di ba? Yun ang tunay na kabastusan. Baka kasi ang meaning sa inyo ng kabastusan, yung pananalita lang. Di ba? Politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nag-checkpoint. Mahal na Ginoong Pangulo, maraming salamat Pangulo. Gusto ko naman pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Tama, magkakaiba po. Kaso ni Senator Trillanes at ni De Lima, ito lang makukulong dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko talaga matapang ka. Di ba may nag-rally teacher, sabi, kung talaga matapang si Bato de la Rosa, harapin niya. Kung talaga wala siyang kasalanan, harapin niya. Tatanong ko sa iyo, saan mo nakuha ang diksyonaryo o encyclopedia o Biblia o scientific o medical na ang salitang pag ikaw ay lang tinatago, humarap ka? Saan mo nakuha yon? Sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa? Ibig mo sabihin, halimbawa ko, wala akong kasalanan, huhulihin ako ng ICC, harapin ko, mapapakulong ako sa ICC, habang buhay ako, nililitis daw, wala kasalanan ko talaga. Paano kung wala talaga akong kasalanan, hinarap ko? Wala akong kasalanan, hinarap ko, tapos nagdala ako sa ICC. Kawawa ako, hindi na ako makakalaya habang buhay ako nasa ibang banyaga. Yung ba gusto nyo mangyari? Paing yun. Walang katwiran sa salitang yun. Na kung talaga wala kang kasalanan, harapin mo. Sinasabi yan pag sa Pilipinas, kung wala kang kasalanan, harapin mo dito sa Pilipinas. Kasi dito may abogado ka, may investigasyon dito, kasi dito mo ginawa yung siyasabing krimen. Pero sinasabi mo na kung wala kang kasalanan, harapin mo, sa ibang bansa, tingin mo, papakinggan ka? Saan sila bumatay sa chismis? Sa sabi-sabi, uy, si Bato, ganyan yan, gumurgur si Bato. Naniwala ang mga ICC. Yun ang mga ICC. Naniniwala sila dito sa sinasabi ng Pilipinas. Di ba? Yung ba may kalaban-laban ng isang Pilipino? Ewan ko ba, bakit kalahi mo pumapayag kang dali sa ICC? Bakit? Kasi galit ka. Pinangingibabawa ng puso mo ng galit. Di ba? Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa. Tama. Sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas
at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat. Point of order, Mr. President. Yan na. We were going to Point of recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And Talagang ang puso niya pinangingibabawan ng katwiran. Pinangingibabawan ng galit. manifestation should have been Mahirap referred maglingkod sa bayan ng puno ng galit. Tandaan mo. to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a President. matter of tradition, I understand, Mr. we President. allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I Yes, that's why understand, this. Na that was- sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal, And the for the appeal- record, Pa- paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against. Bakit maitang ulo mo? Bakit minority ka na? Kiko Matching? Bakit maitang ulo mo? Dahan-dahan ka lang. Di ba? Yan ba siya sabi nyo na pagbastos ang senador ngayon? Eh kayo, anong tawag sa inyo? Nakikipagkamay siya kanina kay Senator Robin eh. Hindi kinamay na Senator Robin eh. Tama 'yon. Hindi kasi plastic si Senator Robin eh. Di ba? Ang hirap kumamay sa taong hindi mo agad napapapatawad. Dahil ayaw niya magpaka-plastic. Siguro wag niyo tulad sa inyo. Pakamay-kamay ka pa tapos mo sigawan. Resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against and he acknowledges that some senators voted against it. And it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter. And the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No, so I ask the patient. Hanggat hindi kumikilos ang gobyernong ito na hindi pinapasok ang ICC. Biruin mo, ayaw ng presidente nakaraan. Sabi niya hindi niyo daw papapasukin. Ito, painggan nga natin, hanapin natin ha. Painggan nga natin kung mahanap ko pa. Ito. Painggan natin to ha. Ayaw ng presidente, tapos gusto mo kayo gusto nyo. Ito sabi ng presidente Oh. Hindi sila that they do not come into contact with any conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin ng whatever, policeman, local government, sabihin ng huwag nang sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we Just, will hindi nire-recognize yung jurisdiction. not assist in any way, shape, or form. Any way, shape, or form. Tamo? Napakalinaw. Ewan ko ba? Yung ayaw ng Pangulo ito, tapos, pumapayag siya si Bato, nandiyan ilang araw, pangalawang araw na ngayon, pumapayag po kayo, Mr. Pangulo, na dadamputin si Bato? Akala ko ba ayaw nyo? Ang ayaw ko, pag ayaw mo, kahit any shape of form, ayaw mo talaga. Mangingilam ka na itigil niyo yan. Alisin yan, ICC na, ayoko niya. Ibig sabihin, ayaw niyo po, Mr. Pangulo. Yung ba gusto niyo ba, yung ba gusto namin marinig, Mr. Pangulo? Nagtatanong lang po ako, tatanong lang po kami. Kasi nahihiwagaan po kami, nalilito kami. Turuan niyo po kami, nalilito po kami. Turuan niyo po kami, educate niyo po kami tungkol sa bagay na yan. Nalilito po kami sa sinabi niyo. Kung siya sabi niyo, papasukin ng ICC, granted. Sige, Bato, ako mismo, ang sasabihin sa'yo, Bato, magpahuli ka. Hindi sinabi ng kataas-taasan ng nakaupo sa lipunan Sinabi.
Kaya nalilito kami. Di ho ba? Oh. Saka hindi rin eh. Hindi rin kami papayag eh. Bakit? Kasi soberenya nga ng Pilipinas. At alam ko naman, di papayag ang Pangulo dyan. Kasi nga yung soberenya maapakan. Ewan ko ba't di nyo sinisita ho, Mr. Pangulo? Any of the investigations that the ICC is doing. Since you met recently with some officials regarding the ICC probe, will the Philippines rejoin the ICC? Ano ba to? Ba't nawala? Ano ba to? Sandali. And will Sandali ah. Nawala po. Ito. Each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So, you May may we ask proceed, Senator Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, you're Been now waiting for recognized. quite a while. Salamat po, Mr. President. Kahapon pa po ako naghihintay. Nako, yari kayo dyan. Yari kayo dyan. Hindi ka lulusod dyan, Kiko Maching. Ang dami na po kasing nagsalita. Sana po kung sino naman yung nauna na nagsabi, pakiunan nyo naman po. Sa akin lang po, nagpo-point of order po tayo, pero tayo rin naman po nagbabiolate ng ating patakaran. Nangyari po kasi yung nangyari Kahit kakampi niya yan, ha? Pagsasabihan niya. kahapon, Mr. President, sa unang kasaysayan, sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Sa akin pong palagay, Grabe kayo. magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Tama. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating Wala silang respeto dyan. Pero sa HOR, respetado nila mga HOR. Yun ang respeto sa kanila. Nibanggitin ang pangalan ni Saldi at maraming mali-malitang pera na binabanggit, nirespeto pa rin nila yun. Yun ang nirespeto nila. Anong katunayan? Isa sa mga nagrespeto sa mga HOR. Hindi ko na ba sinabing bastusin natin ang mga HOR? Pero, yung kapantay na itong pambabastos sa ngayon sa Senado, bakit di ginagawa sa HOR? Sila dapat bastusin yung ibang tao doon. Bakit? Sa mali-malitang pera eh. Anong katunayan? Si Pinky. Di ba? Ano sabi ni Pinky? Parliamentary courtesy, respeto yun sa kapitbahay. Biruin mo, pero yung pamilya mo, binabastos mo si Senator Marcoleta. Yan ang sinasabi ko sa inyo, nakikitaan sila ng mga malalaking butas. Di ba? pamahalaan. Ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Tama. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli kay Senator Bato. Yun ang Pangulo, mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Mr. President, Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na Manifest. parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan. Sa dami po nila, talaga nga habulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? Ba't ipapa-aresto? Diba? ICC, papa-aresto nyo? Payag kayo sa ibang lahi? Talagang hindi maintindihan ng mga taong ano yan. Tunay na Kristiyano saka Muslim na nakakaintindi niyan. Mga yung ganyang puso. Pero kayo, ewan ko ba, nagsisimba itong mga to, hindi maintindihan yun. So sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyong ipa-aresto?
Oh, gusto nila yan. No, gusto nila yan. Pero wala silang pakialam sa soberanya ng Pilipinas. Ang sagot sa akin, hindi po kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito. Hindi, tinatanong ka rin kita kasi Pilipino ka. Oh, yan no? Rhetorical question yan. Yan yung tanong, may kasagot na. Pilipino ka, papayag ka? Paaresto mo yung kapwa Pilipino mo? Wow, napaka-worse. Pag sinagot mo oo, napaka-worse mo. Di ba? Kung may kaso matindihan dito politician dahil sa Pilipino nagkasala yan, hindi sa dahig. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aaresto sa loob mismo ng Senado? Tapos sa ibang bansa pa? Hindi ako papayag. Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, di lalo na ako. Kayo po ba na-interview rin ng gano'n? Opo, Sir President? Your Honor. nakakagulat po sapagkat ako po din mismo, mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta, nagtataka din po ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing Custody. lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po yung nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginoong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas na gano'n. Hindi. Ano na yan? Ano na yun? Putol na yun. Doon kasi pinag-usapan kung saan yung nangyari kagahapon, hindi papayag si Senator Marcoleta. Ang gusto ni Senator Marcoleta, panagutin yung mga humabol kay Bato at bigyan ng custody na number sa batas na number 44 na tinututulan ng ibang pinklawan at ibang loyalista dahil pinangingibabawan sila ng kanilang galit. No? O dito naman kay sumingit itong singit at ito si School Bukol na kung saan tanungin siya tungkol dun sa NBI kung siya nagpapasok. Tignan nyo, nagkanda utal ang sagot niya. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, Okay? an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Okay. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being... Ibig mo sabihin, di mo alam, mapunta si Bato? Ba't andyan ang NBI? Ikaw, Senate President, yung time na yan, hindi nakipag-order sa'yo, binabastos nila ang Senate, hindi mo sasawayin? Hindi kami naniniwala sa'yo. issued a warrant Diba? of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, Teka, ba't utal-utal ka? little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Ako saan sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, Hindi mo pinayagan pero kinukonsinti mo. Dapat kung alam mo pala may ganyan, sinabihan mo na. Na? if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened in the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa Tamo, nagkukwento na naman siya ng mga nakaraan niya. Hindi namin kailangan yan, sir. sina niya eh. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here,
Ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin. Sir, iba kasi ang usapan na to, sir, ha? Tandaan mo, sir, ha? Baka kasi naliligaw ka. ICC kukuha dito, ibang bansa, sir. Makapag... Kita niyo talaga yung puso nila sa pananalita nila, no? Talagang ayaw nila talaga. Parang gusto lumalabas talaga ako sa sumaumoy mo. Ibubuod mo. Gusto talaga nila ipahuli si Bato dyan sa ICC. handa siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, Sabi mo yan, eh. O, sige na. Hanggang dyan lang yan. so that we can put this to rest already. And, makapagtrabaho na tayo, saan na pupunta. Naku po, kung saan na pupunta ang usapan daw. Yung kayo nakaupo dyan, hindi kayo nagaganyan. Gusto mo magtrabaho na kagad. Yung nakaupo kayo, hindi kayo tatrabaho sa investigasyon eh. Natatrabaho ba kayo? Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo. Napuno ko naman kayo ng mga bagong kaalaman. At isang komentaryong punong-puno na ng karunungan. Isang masustansyang pag-uusap to, no? Dito po ay talaga si Senator Marcoleta, talagang stricto pagkat isa bagay itong bagay. Hindi siya papayag na wala mapanagot nito. Hindi siya papayag na si Bato ay talagang ipadampot niya sa banyaga, no? Talagang lalaban si Senator Marcoleta. Lalaban itong mamang ito, no? Maraming salamat. Nabigyan ko kayo ng isang magandang talakayan naman. Paalam po sa inyong lahat.